Mapagpalang araw po sa bawat isa, higit sa ating Diyos sa buhay. Sabayan niyo po ako na magbasa ng salita ng Diyos sa King James Tagalog Version na makikita po sa Lucas chapter 22 verse 1 hanggang verse 71. At sinasabi po dito sa verse 1, malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura na tinatawag na Paskwa. Verse 2, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipagpapatay siya. Sapagkat nangatatakot sila sa bayan. Verse 3, at pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Verse 4, at siya'y umalis at ipag-usap sa mga pangulang saserdote at ang mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. Verse 5, at sila'y nangagagalak at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. Verse 6, at umayag siya at umanap ng ukol na panahon upang kanyang maibigay siya sa kanila nang hindi kaharap ang karamihan. Verse 7, at dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura na noon ay ikinakailangan ihain ang Paskwa. Verse 8, at sinugo niya si Pedro at si Juan na sinasabi, magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng Paskwa para sa atin upang tayo'y magsikain. Verse 9, at kanilang sinabi sa kanya, saan mo ibig na aming ihanda? Verse 10, at kanyang sinabi sa kanila, narito pagpasok ninyo sa bayan ay masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. Verse 11, at sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro sa iyo, saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. Verse 12, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan, doon ninyo ihanda. Verse 13, at nagsiparoon sila at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang kordero ng Paskwa. Verse 14, at nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. Verse 15, at sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. Verse 16, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. And verse 17, at siya'y tumanggap ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong pagbahabagiin. Verse 18, sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila at sinabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Verse 20, gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan na sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Verse 21, datapwat narito ang kamay ng nagkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang. Verse 22, sapagkat ang anak ng tao nga ay yayaon ayon sa itinakda, datapwat sa aban niya ang taong nagkakanulo sa kanya. Verse 23, at sila'y nagpasimulang mga tatanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. In verse 24, at nagkaroon naman ng isang pagtatalo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang
ibibilang na pinakadakila. Verse 25, at kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay napapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Verse 26, datapwat sa inyo hindi gayon, kundi bagkos ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Verse 27, sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Verse 28, datapwat kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. And verse 29, at kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking ama. Verse 30, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko, at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong huhukuman, ang 12 angkan ni Israel. Verse 31, Simon, Simon, narito hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Verse 32, datapwat ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at ikaw, kung makabalik ka ng muli, ay papagtibayan mo ang inyong mga kapatid. Verse 33, at sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. Verse 34, at kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. Verse 35, at sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anuman? At kanilang sinabi, hindi. Sapagkat, verse 36, at sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain. At ang wala ay ipagbili niya ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Verse 37, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, at ibinilang siya sa mga suwail, sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. Verse 38, at sinabi nila, Panginoon, narito ang 2 tabak, at sinabi niya sa kanila, sukat na. Verse 39, at siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga olibo, at nagsisusunod naman sa kanya ang mga alagad. Verse 40, at nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo, nang huwag kayong magsipasok sa tukso. Verse 41, at siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nilukhod at nanalangin. Verse 42, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Verse 43, at napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Verse 44, at nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Verse 45, at nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad at naratnang silang nangatutulog dahil sa hapis. And verse 46, at sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog?
Mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Verse 47, samantalang magsasalita pa siya, narito ang isang karamihan at siyang tinatawag na Judas na isa sa 12 ay nangunguna sa kanila at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Verse 48, datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbaga ay kakanulo mo ang anak ng tao. Verse 49, at nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanagbaga kami ng tabak. Verse 50, at tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanang taingan niya. Verse 51, at datapwat sumagot si Jesus na nagsabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito, at hinipon niya ang taingan ng alipin at ito'y pinagaling. Verse 52, at sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matanda na nagsidating laban sa kanya, kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas. Verse 53, nang ako'y kasama ninyo sa templo, araw-araw ay hindi ninyo inunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Datapwat ito ang inyong oras, ang kapangyarihan ng kadiliman. Verse 54, at kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng pangulang saserdote. Datapwat sa malayo'y sumusunod si Pedro. Verse 55, at nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban at mga kaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. Verse 56, at isang alilang babae na nakakakita sa kanya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy ay tinitigan siya at sinabi, ang taong ito ay kasama rin niya. Verse 57, datapwat siya'y nagkaila na nagsasabi, babae, hindi ko siya nakikilala. Verse 58, at pagkaraan ng isang sandali ay nakita siya ng iba at sinabi, ikaw man ay isa sa kanila. Datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, ako'y hindi. Verse 59, at nang makaraan ang isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa na nagsasabi sa katotohanan, ang taong ito ay kasama rin niya sapagkat siya'y Galileo. In verse 60, datapwat sinabi ni Pedro, lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo, at pagdaka samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Verse 61, at lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at inaalala ni Pedro ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya sa kanya, bago tumilaok ang manok, ngayon ay ikakaila mo akong makaitlo. Verse 62, at siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. Verse 63, at nililibak si Jesus at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. Verse 64, at siya'y pinaringgan nila at tinatanong siya na sinasabi, hulaan mo, sino ang sa iyo'y humampas? Verse 65, at sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kanya na siya'y inaalimura. And verse 66, at ng araw na ay nagkatipon ang kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote at gayon din ang mga eskriba at dinala siya sa kanilang sanadrin na sinasabi. Verse 67, kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo sa amin, datapwat sinabi niya sa kanila, kung sabihin ko sa inyo ay hindi ninyo ako paniniwalaan. Verse 68, at kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. In verse 69, datapwat magmula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos. Verse 70, at sinabi nilang lahat,
Kung gayoy, ikaw baga ang anak ng Diyos? At sinabi niya sa kanila, kayo ang nagsasabi na ako nga. And last verse po, verse 71. At sinabi nila, ano pa ang kailangan natin ng patotoo? Sapagkat tayo rin ang nangakarinig sa kanyang sariling bibig. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat.